Makulay, madamdamin, kakaiba ang kulturang katutubo. Nasa salamin ito sa mga ritual at sa mga produkto ng kanilang sining. Galing sa imahinasyon, binibigyang buhay ito ng malikaing kamay. Sinadya namin ng Abra na bahagi ng Cordillera Administrative Region sa pagdiriwang ng Kawayan Festival. Namangha kami sa dami at ganda ng mga hobby na nakadisplay sa kanilang trade fair. Hahanga din kayo. Abra, pang-Abra. Pwede natin itong gamitin sa mga table, pag magse-set up, pwede ring shawl. Iba't iba ang mga gamit ng mga hinabi at iba't iba rin ang lapad depende sa sukat ng weaving loom. Kahit ito ang mas maikli, mas makitid ito, pero mas mahal. Mas mahirap gumawa ng makitid kaysa yung malapad. Interesting, di ba? Marami pa kaming natutunan mula mismo sa isang naghahabi, si Maria Lebrada Donado mula sa tribong Ilaod at may-ari ng isang habihan sa kilalang weaving village ng Peñarubia. Ipinakita sa amin ni Lebrada ang iba't ibang hobby. Kinumpara ang luma sa bagong tela at yung ginamitan ng natural dye at commercial dye. So, mahirap ba yung proseso nito? Mahirap po ma'am kasi mag-gather pa po tayo ng mga plants sa pagdaday po. Then after mag-gather po, magdaday na po tayo yung thread. Ang disenyo ng burda ay gumagamit ng iba't ibang simbolo na mahalaga at makahulugan sa kultura at paniniwala ng mga katutubong Abreño. Ang mga ritual ay ginagawa kapag merong halimbawa may sakit na mga bata o matanda. Ito ay paraan nila para manggamot o magpagaling. At ang ginagamit nila sa ritual ay kinamayan. Nakikita ninyo original yung mga design at saka talagang kinamay. Yan po ang dancing human po. Ito po palay. Kaya nga may frog po para lucky kasi ang frog fertility para dumami po yung ani. Ito ay isang klase ng lumang kumot ng mga katutubo. Ano nga ang tawag sa design na ito? Sinugkitan ma'am diamond kasi yung diamond lucky rin po sa itnek. Tapos, sinusungkit to kaya ang tawag ay sinungkitan. Ito po yung red nara. Nara na po. Anong nara? Ito yung katas ng nara na Katas puno. bark. Ang isang kumot na ganito na luma ay 5,000 piso ngayon. So napakamahal. Pinilian. Isang kumot na ang tawag sa design ay pinilian. Ito po. Ito ay magkano nga? 2.5 ma'am. Kasi puti lang siya 2.5. Padapi, Footprint. footprint ng pusa. Paku is ferns, ano? Tapos yung footprint ng pusa, mga paku. So ito yung mga nakikita ninyo sa mga pang-araw-araw ninyong buhay. Ito naman ang tinatawag na disenyo nila na binakol. Kaya ito yung umiikot. Ipo-ipo. O sa mga ipo-ipo. So nagagaling na naman sa nature o sa kalikasan ang kanilang mga disenyong ganito. Yung gagamba ma'am is great weaver po siya. Ang gagamba. Kaya yun ang parang idol po namin na itnek. At ang isa pang design ng mga katutubo na itnek ay tinatawag nilang tiniri. Yung tiniri ay ordinary lang sa kanila, subalit ginagawa nilang mga kasuotang katulad nito. Isa pang mga hobby ang nakilala namin. Siya naman ay taga-weaving village ng Bulbulala sa Barangay Lapas. Barangay Bulbulala ng Lapas ay sikat sa paghahabi ng mga katutubong tela na ganito na tinatawag ninyong abel. Abel ang tawag nito at kung matatandaan natin sa Ilmay Ilocano, ang paghahabi ay tinatawag din nilang abel. Dito, nakita namin ang mga habi in action. Mahirap, marahil nakakabagot, masakit sa kamay at likod ang walang tigil na paghagod ng sinulid. Sinubukan ko. Palagay ko di ako tatagal ng 1 oras. Sinisikap ng lalawigan ng Abra sa tulong ng lokal na Department of Trade and Industry na panatilihing buhay at lalong palaganapin ang paghahabi sa Abra. And for that matter, sa iba pang lugar sa Pilipinas. Ito ay isang tapis na ginagawa nila. Ang tawag dito, Manang, Piningitan po, piningitan. piningitan ang tawag dito dahil meron siyang design na ganyan. Makakatulong tayo kung matututunan nating gamitin ang katutubong hobby sa modernong panahon. Sinaunang paghahabi ang gamit, subalit gumagamit ng makabagong mga sinulid na metallic. Cool, di ba? Sana'y patuloy na buhayin at pagyamanin ang sining na ito para makita pa ng mga susunod na salin lahit.